Praise the Father, our Lord Jesus Christ, the Creator of us all, through His appointed and anointed Son, whom He had chosen to be His dwelling place here on earth, our beloved Pastor, Pastor Apollo Sikibuloy. Mga kapatid, sa pagkakataong ito, ay gusto ko pong ibahagi sa inyo ang isang victory report na ipinadala sa ating mahal na pastor ng isang kapatiran natin sa Palawan. And this is from Brother Bobby Tormis. Ito po ang kanyang salaysay sa kanyang victory report. Dear Pastor, greetings in the name of the Almighty Father, our Lord Jesus Christ, through His appointed Son, Pastor Apollo Sikibuloy. Pastor, naalang ko'y i-share usa ka incident nga nahitabo diri sa Palawan. Diin na isa ka new convert, Pastor, nga namatay last year, October 14, 2025. Ang iyang pangalan, Pastor, si Glorimy Morales. Kini siya, Pastor, gusto na unta nga mag full-time. Kaso, naabtan lang siya sa Ascension. Pero last 3 weeks ago, Pastor, last April 2026, nag-report ang iyang mother in the spirit na nag-text daw sa iyaha si Glorimy. Ang iyang text, Pastor, na sunod na mo sa kingdom, kay gamay na lang ang panahon. Ang kingdom, magsara na. O ang but niyang ipasabot na sunod na, gusto niya nga mag full-time ang iyang mother in the spirit. Same day, Pastor, isa sa FTMW diri sa Palawan na Ola na, Orange and Lemon, si Brother Kaburlan, nakadawat po og text. Ug mauni ang iyang text, Sir. Nakikiusap po ako kay Kaburlan. Tulungan mo po ang family ko na makapasok sa kaharian. Ang lahat po ay pumasok na sa kaharian bago mahuli ang lahat. Ang kaharian ay malapit ng isara. Noon, buo pa ang tuldok. Noong hinuli at kinulong, kalahati na lang. At ang kalahating tuldok ay bawas na. Ang natitira ngayon, hindi umaabot ng kalahating tuldok. So ganyan katagal na lang makakasama si Pastor. Kanina kasama namin si Pastor, hindi basta-bastang saya. Ang part ko, ginawa ko na sa pamilya ko, pero ayaw nila. Marami akong gustong sabihin, pero bawal. Kung maniniwala kayo kay Pastor, huwag na kayong magpahuli. Pumasok na kayo sa loob ng kaharian bago pa magsisi sa huli. Last message ko na ito. Giadtuan ni Brother Diego sa Abedra, Pastor, ang balay sa Papa ni Glorimy. Kining Papa ni Glorimy, Pastor, persecutor siya sa imuha. Kay Jehovah's Witness man ni sila. Pero matud pa sa Papa ni Glorimy, Pastor, naadoy buntag nga sa pagmata niya, ang imong picture naa daw sa uluhan niya. Unya, gipangutanan niya iyang anak kung kinsa ang nagbutang sa imong picture sa iyang uluhan. Nang limbawt pod ang balhibo sa iyang anak, Pastor, kay siya gani daw mismo naapoy picture nimo, Pastor, sa iyang uluhan. Praise the Father through the Son and King. Karon, Pastor, pagka Sunday, Sister Helen, ang mother in the spirit niya, during sa among TWP, Pastor, sa imong wali, nigawas siya. Unya, natingala ko, Sir, nga sa likod sa gawas sa hall, medyo nagkaguliyang sila. Uban ang KLC Coor nato dito sa Puerto Princesa. Nigawas ko, Pastor, niduol ko sa atong KLC leader nga ang number daw ni Glorimy nitawag sa cellphone ni Sister Helen. Ingon ko, tubaga. So ilang gitubag, Pastor. Pamasin nga naa sila'y maistorya sa pikas linya. Pagtubag, Sir, imong tingog ang nadungog namo. Nagwali ka, Pastor. Unya, ang wali nimo, Sir, power of God's love. Na among giplay, anak nga Sunday. Maupod ang among nadunggan sa cellphone. Diin, nagtawag ang number ni Glorimy, Sir. Real time gyud, Pastor. Ang nadunggan namo, kung unsa tong wali na among napaminawan sa TV, maupod ang wali nga nigawa sa cellphone, Pastor. Praise the Father through the Son and King. Pastor, dili kayo ko dali mutuo sa mga ingon ani. Pero adto nga time, first time ko, Pastor, nga naka-experience gyud adtong panahona. Wala ko kasabot sa akong gibati, Pastor. Maong ako na lang gipaop ang cellphone. Praise the Father through the Son. I gave back all the glory, honor, praises, and thanksgiving to our Almighty Father, our Lord Jesus Christ, through His appointed Son, whom He have chosen to be His temple on earth, Pastor Apollo Sikibuloy. In the King's service, Brother Bobby Tormis. Yes, the Father. So, mao ni ang message ni Glorimy, mga kaigsunan, no? Gwapog yun kaayo. Unya nahibawan nga ang cellphone ug SIM card ni Glorimy kay gilubong diay uban niya. Pag ginatawagan og balik out of coverage area na. Ug murag katupong pareho sa experience ni Brother Dindo Faciol, niadtong tuwa pa siya sa Sauyo. Kay siya man ang tigdawat sa mga tawag, kay naa siya sa control.
na ipanahon nga nay usa ka lalaki nitawag sa iyaha. Hello? Sinabi nito na puntahan ang kanyang pamilya sa kanilang bahay. Sabihan niyo po sila na kailangan nilang magpasakop sa kingdom sa ilalim ng ministry ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Ibinigay din ng tumawag ang eksaktong address ng kanilang tahanan. Kaya pinuntahan ni Brother Dindo Pasyol ang naturang bahay. Pagdating niya doon sa eksaktong address at tama rin ang pangalan ng ina ng lalaking tumawag, nang makausap ang ina, sinabi ni Brother Dindo Pasyol na nakatanggap siya ng tawag mula sa anak nitong lalaki at humiling na puntahan nila ang kanilang pamilya. Ngunit nagulat si Brother Pasyol sa sagot ng ina. Dahil sabi niya, imposible po, namatay na ang anak ko, 1 linggo na Namatay po na ang ang anak ko. nakaraan. 1 linggo na po ang nakakaraan. So mautong naghimo og awit si Jesse, na ay awit si Brother Jesse Pangilinan mahitungod ato. And every soul knows him as King. The Son is the way, you must know him today, and before death comes knocking, accept him as King. So nakita natin mga kapatid, alinsunod sa sinasabi po ng ating mga pastor sa panahong ito, alam natin na as in the days of Noah, so shall also be in the days of the coming of the Son of Man. Maraming mga tao sa panahon ni Noah na hindi na alam na ang pintuan ng arka ay pasara na. But most of the people, they live casually. Mapalad tayo dito sa Kingdom Nation dahil nandito ang anak ng Diyos. Ipinabatid sa atin ang mga bagay na nangyayari sa espiritual. Kaya sabi nga natin mga pastor, na kahit ang mga patay ngayon, hinahayaan na ng Ama na ipangaral ang kanyang mga pagtuturo para ang tao ay matulungan at maimulat sa katotohanan. Kaya tayo nagpapasalamat na tayo ay binigyan ng kanyang hinirang na anak as our Northern Star. Kaya tayo ngayon na nandito sa loob ng bansang kaharian, it is about time for us mga kapatid na lumago, umakyat sa third level of spiritual maturity sapagkat ito ang buod ng kanyang mensahe, to produce sons and daughters in His likeness. Ito ang bagay na hindi nakita ng church age. Ito ang bagay na hindi nakita ng reliyon at denominasyon. Nag-produce lamang sila ng mga religious entity, mga religious people, pero hindi sila nakaproduce ng anak. Mapalad tayo sa Kingdom Nation. Dahil sa pagsusunod ng isa, marami ang nagiging matuwid at tayo ang resulta ng pakatuwiran na nanggagaling sa hinirang na anak ng Diyos. Kung wala ang anak, di natin makikita ang mga bagay na ito. Kaya dapat tayo magpasalamat. Malaking pagpapala ang hinirang na anak, ang kanyang appointed and anointed son na ibinigay sa ating kalagitnaan. Ano ang gagawin natin ngayon sa mga panahong ito? Katulad ng sinabi ng ating mga pastor, akyatin na natin ang third level of spiritual maturity kung saan siya ngayon nakatayo. Itong mga kapahayagang ito ay nagbabadya sa nalalapit ng pagsara sa pintuan. Kaya tayo ngayon, double time sa ating ginagawa. Wala na tayong time na magpatumpik-tumpik pa. Lalong-lalo na sa pangungusap ng ating mga pastor sa mga old-timers, itong mga matagal na sa paglilingkod. Ngunit hanggang ngayon, hindi umakyat sa third level of spiritual maturity. Panahon na ngayon, iwanan na natin ang ating mga lambat. At tayo ngayon ay sumunod na. Huwag nating gamitin ang ating pagiging matagal na sa kingdom ministry at sabihin natin, okay na, ligtas na ako. No. Hanggat di natin nasusunod ang sinasabi ng Ama through His appointed Son. Katulad ng rich young ruler. Sinabi niya, Panginoon, paano ko ba matanggap ang buhay na walang hanggan? Sinabi niya, sundin mo ang mga kautusan ni Moses. Sabi, sinunod ko na lahat. Mula sa simula, sinunod ko na. Ngunit ano ang sabi ng Ama sa kanya? May isang kulang. Sabi niya, iwanan mo, ibigay mo ang iyong mga ari-arian, ibenta mo, ibigay mo sa mga mahihirap, at sumunod ka sa akin at pasanin mo ang iyong krus. Nung narinig ito ng rich young ruler, nang lumo siya at hindi siya sumunod. Kaya anong sinabi ng ating mahal na pastor? Pagka ikaw ay nag-full-time na, natupad mo na, iniwan mo na lahat, ang ibig sabihin, you love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your spirit. Yun pala ang susi, mga kapatid. So nung sinabi ng ating mga pastor that it is now 5:59, sa ngayon mga kapatid, hindi na 5:59, siguro seconds na lang ang natitira.
Ngayon na nakita natin ang mga bagay na ito, ibinigay sa atin ang kanyang dakilang kaloob na walang iba kundi ang kanyang hinirang na anak. Sumunod tayo. Nakatuon lamang ang ating mga pag-iisip doon sa kanyang mga katuruan. Huwag tayong maging halintulad doon sa asawa ni Lot na sinabihan sila, punta kayo sa Mount Zoar. Pagka kayo'y umakyat sa papunta sa bundok na yun, huwag kayong lumingon. Si Mrs. Lot natukso dahil siguro narinig niya yung mga kalansing at kalimbang ng kanyang mga kayamanan doon. Nanghihinayang siya, yung tindahan ko, yung negosyo ko, yung bahay ko, yung mga material na bagay na inangkin niya, nanghihinayang siya, kaya nalumingon siya. Hindi siya nakarating sa bundok ng kaligtasan. Naging haliging asin siya. Na hanggang ngayon sa Dead Sea, nandudoon pa rin ang estatwa sa asawa ni Lot. Ayaw nating maging katulad sa asawa ni Lot. So tayo nagpapasalamat mga kapatid na itong lahat ay naihayag sa atin at mapalad tayo na naging bahagi sa ministry ng anak ng Diyos. Magpatuloy tayo. Again, itong mga nauuna ay yun mong kumpiyansa. Tugod kay ang kasulatan na gaingon, na ay nauna nga naulahi. Apan na ay naulahi nga naguna. Ayaw nating mahuli. Nais nating manatiling kasama ng hinirang na anak ng Diyos, walking with Him in the spiritual journey. Hindi tayo magpapaiwan. Susunod at susunod tayo sapagkat siya lang ang may hawak sa susi ng pintuan ng seventh heaven. Ang mga bagay na ito, inihayag sa atin mga kapatid upang tayo maghanda. Ang tuldok, 1/4 na lang. So di natin alam kung kailan mangyayari ang mga bagay na ito. But for sure, it will come to pass. Mangyayari at mangyayari ito. At ang sanlibutan ay magugulantang na lamang. That the man whom they persecuted, na ang taong kanilang inalipusta, kakaharapin pala nila. Sinabi ng Matthew 7:21, not all saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Ito ang mensahe ng anak ng Diyos, Father's will. Kaya nakita sa logo natin, thy will be done. Nais ng ating mga pastor na ito ay maiukit sa ating mga isipan. Ang Father's will ay hindi na kailanman mabubura sapagkat ito'y nakaukit sa puso nating mga anak ng bansang kaharian na kahit saan tayo pupunta, kalooban niya naghahari sa ating kaloob-looban. Mapalad tayo sapagkat ito ay naipahayag sa pamamagitan ng kanyang anak na hinirang na naging tahanan niya dito sa lupa, ang ating Northern Star, ang ating pillar of cloud by day, ang ating pillar of fire by night. Ang ating pinakamamahal pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. Amen.